We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Libuan ka magbanay. Apektado sa pagbaha sa managlahing lugar sa Mindanao. Pipila ang natala nga namatay. Kanhibayan muna Representative sa Turo Campo ug ACT Teachers Representative Franz Castro gikumbikto sa kasong paglapas sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Good news! Presyo sa produktong petrolyo muubos so good ugma. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Opisyal na nga milingkod sa katungdanan ang Acting City Director sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Hansel Marantan. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, mitambong sa flag raising ceremony ug nangulo sa command conference ang bagong acting city director sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Hansel Marantan. Samtang walay plano si Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte nga iatras ang tanang suporta sa Davao City LGU ngadto sa kapulisan bisan pa man nga dunay mga pag-ilis-ilis sa mga station commander ingon man ang mismong city director. 5 kaadlaw human siya gi-appoint sa PNP headquarters, isip acting city director sa Davao City Police Office. Opisyal na nga milingkod sa pwesto Lunes sa buntag si Police Colonel Hansel Marantan. Mitambong siya sa traditional Monday flag raising ceremony sa DCPO. Understanding, impartiality, patience, these are all the values that we need now. Gipangunahan sab ni Colonel Marantan ang command conference kauban ang mga opisyal sa DCPO ug bagong station commanders. Si Colonel Marantan ang kaning hepe sa CIDG NCR ug Intel Division sa NCRPO. Nahimo siyang kontrobersyal sanglit siya matud pa ang nangulo sa alleged rob-out case sa Timonan, Quezon niadtong 2013 di interese ka mga tao ang patay. Na-dismiss siya sa serbisyo niadtong 2014 apan na-reinstate niadtong 2017 human sa ilang apela sa NAPOLCOM. Kahinumduman nga una ang paglingkod ni Colonel Marantan, laing duha ka opisyal nga sila Police Colonel Lito Patay ug si Police Colonel Sherwin Butil ang nagsunod nga gi-appoint isip officer in charge sulod lang sa usa ka adlaw. Buta nga gikalibgan matud pa ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ako ko kasabot nila. Sila ang pinakamahayong pangutan-on yun. O ngano, ingon ana ang ilang ginabuhat sa akuan. Supposedly, manggod, ang mayor magbuan, magbutang og city director, mag-provide sa shortlist kay sila. Wala na matud pa miagi og konsultasyon kaniya ang pag-appoint kay Colonel Butil o kay Colonel Marantan. Wala na consultation after niya katong Butil. But I think I saw the name of Butil sa itong gi-present nila nga shortlist. Then karong Marantan mo na nahangkuan. Hinoon, luyo sa kalit-kalit nga pagbaylo sa mga tag-as nga opisyal sa DCPO o station commanders. Magpadayon matud pa ang suporta sa LGU ngadto sa kapulisan sa syudad. Ako, mayor ko, mosuporta gyud ko hantod sa hantod bisag unsa pa man na ilahang kuan. Kay hoping for the best ko, dili na ko gusto maapekto. Ngano, nalay ingana di ko makauyon sa ilang desisyon. Iatras di na pwede. Kay nang lang nga ihatag gyapon ako sila tanan.
Wala matud pay adjustment sa suporta sa Davao LGU ngadto sa kapulisan. Apan ang gipangandoy matud pa ni Mayor Baste nga buhaton sa kapulisan ang ilang trabaho nga sakto ug matinud-anon subay sa ilang motto nga to serve and protect. We do what a normal policeman do. And these are two: crime prevention and crime solution. Yun lang. I will do what is best for Davao as I am mandated to do. Sara gibutyag sab ni Acting CD Colonel Marantan nga nakatakda siya nga mag-courtesy call kay Davao City Mayor Baste Duterte. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Usa ka motorcycle rider ang patay human kini nabanggaan sa usa ka pampasahirong bus sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang insidente nahuli ka. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa kuha sa CCTV sa Villanueva Municipal Disaster Office, makita kining motorsiklo nga adunay sakay nga duha ka mga lalaki sa National Highway sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang maong mga lalaki walay suot nga helmet. Sa laing anggulo sa CCTV, makita ang pampasaherong bus nga gikan pa sa Butuan City ug paingon unta sa Cagayan de Oro City. Pagkataod-taod, makita nga daw adunay gilikayan ang bus. Nabanggaan na dayon niini ang motorsiklo nga gisakyan sa duha ka mga lalaki. Nakita siguro nung kay tungod adunay usa ka sakyanan nga naka-hazard nga naka-park pud sa corner, murag naapiki ang pagsulod sa maong motorsiklo sa National Highway. Considering nga kusog pod ang dagan sa maong bus kay curve siya nga portion. Gisulayan pa pagdala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang patay ang driver niini, samtang nakaangkon og gagmayng samad ang angkas niini. Voluntaryo sab nga misurrender sa kapulisan ang driver sa bus kisa wala una panganli sa mga otoridad. Kasamtangan kining nakakustodiya sa Villanueva PNP, samtang ginaandam ang kasong ipasaka bato kaniya. Aduna nay mga initial nga panagsabot, but based sa investigator wala kini sila gyud nagkasinabot. Kato gipadayon sa maong pamilya sa maong mga biktima, katong pamilya sa namatay o katong sa usapod nga na-injured nga ipadayon og pasaka ang kaso. Kasong reckless imprudence resulting to homicide o physical injury ang posibleng atubangon sa driver sa bus kisa wala na mihatag pa og pahayag. Gipahimangnuan karon sa kapulisan ang mga motorista nga kanunay mag-igmat ilabi pa kung magmanehog sakyanan panahon sa gabi. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Libuan ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa BARM. Sa Maguindanao del Sur, usa ang patay human na lumos sa baha, samtang duha ang patay sa Lanao del Sur. Dugang detalye sa report ni Jestoni Humamil. Makita sa aerial shot ang kalapad sa baha sa poblasyon area sa Pagalungan, Maguindanao del Sur atol sa pagbaha adlong Domingo. Makita nga miabot na sa atop sa kabalayan ang kataas sa level sa baha. Palisuray sab ang pag-agi sa mga motorista sa kalsada nga daw dagat na. Gamit ang mga rescue boat, gi-rescue kini mga residente nga natrap sa ilang mga balay sa maong lungsod. Dunay pipila nga milusong na sa baha sa ilang pagbakwit. Sumala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, usa ka 22 anyos nga lalaki ang patay human na lumos sa baha sa maong lungsod adlong Domingo. Despite all the precautionary measures na ginawa natin, preemptive and forced evacuations, meron pa rin po tayong isang casualty. Nalunod po siya kahapon at around 2:55 in the afternoon. Nilapatan pa si sir ng paunang lunas, but unfortunately, he passed away po kahapon. Wala sab kaikya sa baha kining Old Maganoy Elementary sa lungsod sa Dato Abdullah Sangki. Makita sa mga hulagway ang mga nabasang gamit sulod sa tulunghaan. Sumala sa PDRRMO, 17 sa 24 ka mga lungsod sa Maguindanao del Sur ang apektado sa pagbaha. Kung asa nasa kapin 68,000 ka mga banay ang apektado. Sa mga areas na apektado, unti-unti na pong umuupa, bumababa na po yung tubig, especially doon sa areas po ng Pagalungan and Tumuntawal, bumababa na po yung tubig. Nagapod-apod na og hinabang ang probinsya. Sa barangay Baguinged, Ligawasan sa SGA BARM, halos atop sa mga kabalay na lang sab ang makita tungod sa kataas sa level sa baha, human sa nasinating kusog nga ulan. Sa Pikit, Cotabato, ana sa kapin 13,000 ka banay ang apektado sa baha.
Uban kanila ang girescue na sa otoridad sanglit dili na sila makagawa sa ilang balay tungod sa baha. Sa Lanao del Sur, nangayo na og tabang ang inahan sa duha ka bata nga nagpabiling missing so ka July 9 sa lungsod sa Balabagan. Dihang naanod ang ilang balay atol sa pagbaha. Sana po makita na po yung anak ko. Kahit bangkay sila, tatanggapin ko po sila po, ma'am. Bigyan ko lang po sila ng magandang malagyan sa kanila. Kahit patay na ho, buhay sila. Nagpapasalamat ako dahil ito yung binigay ng Diyos sa akin. Ana sa kapin 1,600 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Balabagan. Samtang duha ang natalang namatay sa lungsod sa Kapatagan. Kapin 1,000 ka magbanay ang apektado. Sumala sa PDRRMO, ana sa kapin 8,400 ka magbanay sa Lanao del Sur ang apektado. It happened na itong mga areas na to nasa coastal part, so catch basin po sila. Noong panahon na yon, high tide. Kasi ang problema, pag may baha, tapos pag high tide, it's supposed to be yung exit point ng tubig baha is sa dagat. So pag high tide, nahihirapan po mag-exit. Kaya po nagtutulot siya ng pagbaha. Personal sab gamay tunol og hinabang sila DSWD Secretary Rex Gatchalian, Special Assistant of the President Antonio Ernesto Lagdameo, ug Office of the Vice President ngadto sa mga apektado sa baha. Sumala sa Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents, miabot na sa kapin 94,000 katao ang napektuhan sa pagbaha nga gikan sa mga barangay sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur ug SJA Barm sa Midsayap, Cotabato. Ana sa kapin 400 sab ang kabalayan nga nadaot sa baha. Nagpadayon ng assessment ug rescue operation sa mga apektado sa baha. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Good news alang sa mga motorista kay magpatuman ang mga kumpanya sa lana og rollback sa mga produktong petrolyo sugod ugma July 16. Human ang upat ka sa gunsong semana nga taas presyo sa mga produktong petrolyo, moubos kini sugod ugma. 60 centavos ang iubos sa presyo sa kada litro sa gasolina, 95 centavos per liter sa diesel o 1 peso and 15 centavos kada litro sa kerosene. Niadto pang June 11 karong tuiga ang ulahing rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sumala sa Department of Energy ang rollback tungod sa paglihok sa presyo sa produktong petrolyo sa world market. Kanhibayan muna Representative sa Turo Campo ug Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Representative Franz Castro gikumbikto sa kasong paglapas sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ari report ni John D. Esteban. Convicted. Kini ang hukom sa Tagum City Regional Trial Court Branch 2 karong adlaw patukang kanibayan muna Representative sa Turo Campo ug ACT Teachers Representative Franz Castro sa kasong paglapas sa Section 10A sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gimanduan sila sa korte nga magbayad og civil indemnity ingon man moral damages sa matag minor de edad nga dunay interest rate nga 6% kada tuig sukad sa finality sa desisyon hangtod sa hingpit kining mabayran. Nag-ugat kini sa reklamong trafficking nga gipasaka batok kanila ug sa laing 16 pa nga kaubanan kinsa gialigarang naggunit sa mga minors atol sa usa ka solidarity mission sa Talaingo, Davao del Norte niadtong November 2018. Aron matud pa imbestigahan ang kaso sa paglapas sa tawhanong katungod human matud pa pugsanong gipasara sa paramilitary group Alamara ang Salugpongan Community Center. Gawas kang Ocampo ug Castro, convicted sab sila Maria Eugenia Nolasco, Martoria Nolasco, Jesus Madamo, Meriro Poquito, Maricel Andagkit, Mariani Aga, Marshall Rendon, Genevieve Parada, Nefa Awing, Wingwing Daunsay, Nerhaya Taliedo ug Maria Concepcion Ibarra. Upat ngadto sa 8 ka tuig nga pagkapriso ang atubangon sa mga nasangpit. Base sa 25 pages nga desisyon sa korte, gibutang matud pa sa mga nakumbikto
sa alanganin ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga batang lumad, pinaagi sa pagtransport kanila sa delikado nga lugar nga way assistance sa law enforcement o ubang government agency. Ingon man, wala usab daw pagtugot sa mga ginikanan. Sa susamang kaso, acquitted ang upat ka pastor nga sila Pastor Edgar Uga, Reverend Can Maticolo, Elier Ordeniza ug Jury Jaime. Sanglit, pakyas matud pa ang prosecution nga mapamutud-an sa ilahang kalapasan. Sumala ni kanhi Bayan Muna Representative Carlos Zarate, iapila nila ang kaso. Nagpahayag na ang mga abogado kanina na iaapila nila ang kasong ito at pag-aaralan pa ang susunod na mga hakbang ng mga of course ng accused, no? So we will avail sa lahat ng mga remedy na available pa sa mga accused dahil kami ay naniniwala na wala naman silang talagang kasalanan. Doon na say komento si kanhi Congressman Antonio Tinio. Ang gobyerno ni Duterte at ang AFP ang marahas na nagpasara ng mga lumad schools sa buong Mindanao, kasama na yung sa Talaingod. Kaya sila ang totoong guilty ng child abuse. Hindi natin tinatanggap ang naging decision ngayon. Ginakawaan pa og pahayag ang kampo ni Duterte kalabot niini. Mihatag usab sa iyang komento si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Si Governor Hubahib ang usa sa mga nagreklamo kaniadto sa pagkuha sa mga batang lumad sa Talaingod nga gipatener sa United Church of Christ in the Philippines, Haran, sa Davao City. Ang mga opisyal sa maong simbahan gialigaran sa paglapas sa katungod sa mga IP. Dapat lang na pag-serbisyuhan nila yung desisyon na yon at tanggapin nila dahil ginawa naman nila kasi yun, court na ang nag-decide. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Patay ang usa ka sakop sa LGBTQIA+ community. Humad gimartilyo matud pa sa iyang karelasyon ang ulo sa biktima sulod sa ilang gipuy-an sa Davao City. Kinitungod kuno sa selos. Ano ang report ni Argil Relator? Nagkulob na nga dunay samad sa ulo ug wala nay kinabuhi dihang nakaplagan ang lawas sa 30 anyos nga si Kent Lubaton sulod sa kwarto sa ilang gipuy ang balay sa usa ka subdivision sa Barangay Bagoa Playa, Davao City alas 5:45 Domingo sa hapon. Ang suspect ang giingong lalaking karelasyon sa biktima. Isa ka rason kung anong namatay ni mo ang biktima is katong pagbunal og martilyo diri sa likod nga parte sa ihang ulo. Migula sa investigasyon sa Balyok Police kasumala sa saksi, nag-inom pa kuno ang biktima og lalaking karelasyon ini alas 8 Sabado sa gabi. Ang rason magudan ni sir is selos based sa investigation nga nakuha nato sa suspect. Kaya last Friday na sila kanang panaglali sir no based sa statement nga nakuha nato sa ilang silingan. And then last Saturday mo to nag-inom sila. Domingo sa buntag, dihang nakita ang migawas sa balay ang karelasyon sa biktima. Nadakpan ang suspect Domingo sa gabi sa Malalag, Davao del Sur kung asa kini nagtago. Kasong murder ang atubangon sa suspect kinsa midumili na nga mohatag og pahayag. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka lalaki ang gipaarakan sa Lamitan City, Basilan ug dayon gikawat sa mga suspetsado ang motor niini. Patay ang 31 anyos nga lalaki kinsa residente sa Barangay Maligaya sa Lamitan City human kini gipusil patay Miyerkules sa gabi. Sumala sa kapulisan pauli na unta gikan bibisita sa uyab ang biktima sakay siyang motor. Dihang naabot na sa Purok 8 Barangay Colonia dunay mga wa mailhing suspect ang kalit nga mitungha og gipusil patay ang biktima. Gikuha matud pa sa mga suspect ang motor sa biktima, laki pang iyang cellphone ug dayong miikyas. Posible kunong carnapping ang motibo sa krimen. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan ug pag-ilas sa mga suspetsado. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Onse ka magbanay nga apektado sa sunog sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City ang giplastar na. Barangay Council naggahin og pondo sa ilang calamity fund aron itabang sa mga biktima sa sunog. Ani ang report. Plastar na og temporaryong nagtiner sulod sa gymnasium sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City ang ana sa 11 ka magbanay nga biktima sa sunog sa milabayng adlaw sa Purok Gis sa nasangpit nga barangay.
Usa ka 19 anyos nga lalaki ang patay sa mong sunog, human na trap samtang mitabang pag-apula sa kalayo. Temporaryong nagpuyo karon sulod sa mga tent ang mga biktima nga giandam sa barangay. Gani adlong Martes, personal nga giduaw ni Barangay Tablon Chairman Romeo Bacaro ang mga nasunugan. Kauban ang usa ka pribadong kooperatiba nang hatag sab sila og mga nag-unang kinahanglan sa mga nasunugan, sama na lang sa bugas ug mainom nga tubig. Matod ni Bacaro atol sa ilang gihimong special session adlong Lunes, nasabutan sa Barangay Council nga mogamit og portion sa calamity fund sa barangay alang sa mga apektadong residente. Ang among calamity fund dili man pud pwede nga ugto na mo intended lang ani nga kuan kay all year round maguna siya. So basig napay uban nga maabot nga panahon nga di pa matapos yung tuig na say kalamidad. So dito sa mi magkuha gyapon. Si Claire, usa sa mga nasunugan, ang dako ang pagpasalamat sa mga tabang nga ilang nadawatan. Alang kaniya, daw second chance na ang iyang kinabuhi. Human milagrong nakagawas siya sa panimalay, samtang natulog yang miulbo ang sunog. Sus, mauna naman ko na kung nadungkan, ngaghabi na mga syagit sa mga tao, dali po ko, bilang kong nangaunsa, na yung nag-away, sus, ginuo ko. Ang kayo naman lang ako nakita nga, hasta, nagkinta ko, wa na lang ko nagkuha sa akong gamit kay, sudlunon pa man kay ilang kwarto, medyo maipit sud ko dito, kung mubalik ko kay kahoy. Karon, ihay na sab ang mga residente og hipos sa mga gamit nga pwede pang mabaligya, ingon man, mapuslan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gimando na sa gobyerno ang paghatag sa 3,000 pesos nga fuel subsidy alang sa mga mananagat ug mag-uuma. Ani ang report ni John D. Esteban. Pulo na katuig nga mananagat si Emmanuel Lau nga taga Punta Dumalag, Barangay Matina, Playa, Davao City. Kada adlaw kinahanglan niya ang petrolyo aron mapaandar ang bangka nga di motor. Anaa sa 300 pesos ngadto sa 500 pesos ang iyang magasto kada adlaw depende sa gilayon sa pagpanagat. Busa gikalipay niya dihang nahibaw-an nga dunay ihatag kanila ang gobyerno nga fuel subsidy. Maayo noon kay arang ba makakuan mi sa mong mga pagpanagat na mo, makakuan mi sa mong gastuhon nun. Nga sa mong income na mo dili na pud babawasan kay arang ba nanay panghatag ang gobyerno. Pausab ang reaksyon ni Romeo kinsa 15 katuig na nga mananagat sa susamang lugar. Dakong tabang daw kini aron maminusan ang iyang galastuhon kay anaa sa 2,000 pesos ang iyang magasto kada bulan sa petrolyo. Sa pagpanagat ra sila nagsalig aron mapaeskwela ang upat ka anak. Kuan ako nagtabang ko dili lang namo sa amo pong pamilya tis ang among kuan maminusan namo ko sa gasto sa gasolina. Gamit sa petrolyo man paghakot og kuan nya feeds nya kang pag ato sa piskid balik na pod everyday man just ginagamit gud namo ang bangka na mo. Gimando na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang pag-apod-apod sa fuel subsidy alang sa mga mananagat ug mag-uuma. Ang maong subsidiya gigahinan og 500 million pesos. Ang matag benepisyaryo makarawat og 3,000 pesos kini one-time assistance lamang. Ang mga mananagat ug mag-uuma nga makadawat sa subsidiya kinahanglan na nag-iya o nagarenta og makinarya nga ginagamit alang sa agricultural production sa tumong nga maminusan ang ilahang galastuhon taliwala sa nagkamahal nga presyo sa lana. Ang makinarya kinahanglan nakarehistro sa registry system for basic sectors in agriculture. Samtang ang sa mga mananagat, dili dapat mulabaw sa 3 million tons ang boat tonnage. Sa Davao Region, sumala ni DA11 Regional Director Bong Gonzaga, paabuton pa nila ang maong budget gikan sa ilahang central office pero daan na daw sila nag-aapod-apod og fuel subsidy sa mga benepisyaryo ilawom sa ilahang regular fund. Mamahimo lamang nga moadto sa Agriculture Office sa ilahang lugar aron magiyahan sa pagkuha sa maong subsidiya. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Nagpaygayo na og rapid damage assessment and needs analysis ang Zamboanga City LGU ngadto sa mga kabalayan ug mga establishmento nga naguba gumikan sa fireworks disposal nga misangko sa disgrasya sa Zamboanga City. Ani ang report ni Efren Mamak. Ginasubay na sa mga miyembro sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kon RDANA team sa Zamboanga City LGU ang mga kabalayan o establishmento nga nangaguba
gumikan sa nahitabong fireworks disposal sa otoridad nga misangko sa disgrasya sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City niadtong July 8. Kini human nag-report na sa otoridad ang kapin 300 ka magbanay nga naapektuhan sa pagbusikad. City Police is getting all the complaints properly profiled and logged in. Yung mga tao natin composing the RDA team are already on site doing the validation of the damages incurred as a result of the firecrackers explosion. Gawas niini, nag-apod-apod na sab og tig 10,000 pesos nga financial assistance ang Zamboanga City LGU ngadto sa 20 ka uniform personnel nga nasamdan sa Itabo ug kasamtangan nagpatambal sa ospital. Nakatakda sab nga makadawat og financial assistance ang ubang mga nasamdan nga sibilyan. Hinuon, tukion pa sa konseho kung pila ang ihatag nga kantidad. Gibutyag sab sa LGU nga suportahan nila ang lalum nga investigasyon kalabot sa insidente. Insofar as the investigation, it will have to be determined by our city legal officer and of course the Sangguniang Palusot as to the culpability of those who were responsible for the blast. Sumala sa Police Regional Office Region 9, wala pa'y resulta sa kung kinsa ang sad-an sa mong pagbusikad. Sanglit nagpadayon pa ang ginahimong post-blast examination sa gimugna nga Special Investigation Team. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nadakpan ang usa ka 38 anyos nga babae nga gingong buntis suma nakuhaan og kapin 400,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga sa General Santos City. Ani ang report. Buntis pa jud ko. Manggapan ako na mapriso ko pero ako nang ipangayo sirba ng kananta ng patas lang good. Igo na lang sa paghilak ang nahimo sa sospek nga si alias Nene, 38 anyos, 15 gingong buntis, dihang dadakpan sa kapulisan sa iyang panimalay sa Purok Olaer, Barangay Apopong sa General Santos City. Kini dihang gipatuman sa kapulisan ang search warrant sa balay sa sospek ni atong Martes sa buntag. Subay sa monitoring sa kapulisan, gihimong drug den ang balay sa sospek o gikonsidera kining high value target sa Police Station 2. Yung bahay niya mismo is ginagawang drug den na rin. Kumbaga doon na rin nagkakandak ng possession. So it's very true kasi nga aside for the illegal drugs na nakuha, may mga drug paraphernalia din yun, both used and unused. Nakuha gikan sa sospek ang kapin 400,000 pesos nga kantidad sa gingong shabu ug drug paraphernalia. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, giangkon sa sospek nga nagagamit siya og droga. Apan gilimod ni ini ang gidaghanon sa droga nga nakuha sa kapulisan gikan kaniya. Kabalo jud ko sir, dili jud ako asin. Ako na ginagingon sa ilaha na ako'y gamay items dia 300 lang na sir kung paliton. Mag-atubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sospek. Ipailawon pa sab kini sa medical examination aron masayran kung tinuod ba gyud kini nga buntis. Ginasubay na sab sa kapulisan ang posible mga parokyano sa mga sospek ug ubang personalidad nga nalambigit sa illegal nga droga sa lungsod. The Station 2 itself is continuously monitoring and pag-surveillance itong mga tao na nag-conduct ng itong illegal na gawain. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gipasigarbo sa Malungod Sarangani ang ilang agricultural o cultural products ato sa Agri-Fair nga kabahin sa ilang 55th founding anniversary. Samtang pipila ka kapuso artist makisadya sa kaugdahan unyang gabi. Ani report ni Justoni Humamil. Truly manifesting gayod ang pagsaulob sa 55th founding anniversary sa Malungon Sarangani Province. Tungod sa ilang mga gipasigarbo, ilabi na mga produktong agrikultura nga mao'y nagunang panginabuhian sa mga residente. Gikan sa gulay, prutas, root crops suguban pa sa presyong sakto lang sa bulsa. Ila kining gidisplay ato sa Agri-Fair alang sa mga mamalitay nga gitapukan gayod. Sama na lang niining healthy alternative nga kangkong chips nga ginabaligya ni Roel Kauntaw. Sumala niya tungod sa kangkong chips nakapundar siya og motorsiklo. Nakahuman siya og eskwela ug napaayo ang ilang balay. Nakatulong din sa pag-aaral ko, nakapagtapos po ako ng college dahil sa pagbebenta ko po at saka sa ano ko po, sa mga personal needs, and may mga tao na din na tumutulong sa paggawa ko ng mga products ko po. Hindi lang kangkong at saka madami pa po. Ang lasa po ng kangkong chips po is masarap po siya, crunchy,
Nakakatakam-takam. Gawa sa agricultural products, doon sa cultural products na ginabaligya nga gama sa mga lumad sa Malungon. Sama sa handmade products sa mga tribong Tiboli ug Blaan. Pasyal po kayo dito sa Malungon, your exact destination when we speak of adventure, when we speak of agritourism. Samahan niyo po kami para sariwain at parangalan ang ating mga kababayan dito sa Malungon. Samtang ginaataga na sab ang pag-perform nila kapuso artist Christopher Martin, Rabia Mateo ug Aaron Villana. Kinsa makisadya sa gabi ng turismo nga kabahin sa mga aktibidad sa 55th founding anniversary sa Malungon. Unyang alas 7 sa gabi inakana sa Sunken Arena. Kita-kits mga kapuso. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil. Para sa One Mindanao. Sa iyang pagbisita sa GMA Network, nagpasalamat si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, sa pagpanguna sa GMA sa pagpakuyanap sa kultura sa Japan sa Pilipinas. Sa courtesy call ni Ambassador Endo sa pag-opisyal sa GMA Network, unang gihisgutan ang kasikatan sa Voltes 5 sa nasod nga unang nakita sa GMA niadtong 1978 o gihimuan og live action adaptation sa network. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Hilberto R. Duavit Jr. sa tabang sa Japanese Embassy sa mga proyekto sa GMA Kapuso Foundation o sa teknolohiya sa Japan nga dakong parte sa pang-adlaw-adlaw nga operasyon sa network. Nagpasalamat sab ang Japanese Ambassador sa pagpanguna sa GMA sa pagpakuyanap sa ilang kultura sa nasod pinaagi sa mga palabas. Anasab sila Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong o Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Malaumon si Ambassador Endo nga mas munindot pa ang relasyon sa Pilipinas ug Japan. If you will notice, practically all our cameras are designed and built in Japan, and Japan continues to be a primary source of our technical requirements in our broadcast operations. Voltes 5 has become a symbol of hope, courage, and unity, values that resonate deeply within our cultures. GMA has played a pivotal role in this narrative, acting as a bridge that spans the vast oceans between our two nations, bringing us closer together through the magic of media and storytelling. Dugang terminal building sa Lagindingan Airport gilaumang mahuman karong Oktubre ning tuiga. Tubag kini sa kakulangon sa pasilidad sa maong airport. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagpadayon karon ang construction sa dugang pre-departure building sa Lagindingan Airport sa Lagindingan, Misamis Oriental. Gisugdan ang maong proyekto niadtong Pebrero ug gilauman nga matapos karong bulan sa Oktubre. Tubag kini sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa kakulangon sa pasilidad sa maong airport. Muna among gina-expect nga mag-decongest gid siya sa amoang existing terminal building sa among boarding gates nga kuan mahimo siyang ikaapat nga boarding gate. Kaya makaakomodar ang bagong terminal building og 360 ka mga pasahero sa kasamtangan. Anaalang kuno sa 500 katawang seating capacity sa nag-inusarang pre-departure area sa maong airport. Kulang kini, ilabi pa nga anaa sa 21 ka mga flights ang moabot ug mogawa sa Lagindingan Airport matag adlaw. Namon pud tay ongoing PPP process. So kung madayon na siya, napapoy further expansion nga mahitabo depende sa arrangement. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Agig pagpalambo sa public open spaces alang sa mga turista, giablihan na pagbalik sa Zamboanga City LGU ang baguhay lang gi-rehabilitate nga sunken garden sa syudad. Gilaraw nga makahatag og gitawag nga naturific experience sa mga taga Zamboanga City lakip mga turista kining sunken garden nga nahimutang sa sentrong bahin sa syudad nga katapad lang sa City Hall. Napuno kini sa nindot nga mga bulak, daghang kahoy ug ubang tanom ug dunay playground facility alang sa mga bata. Kamatigdan sab ang dakong pond nga dunay mga estatwa sa mga uniform personnel. Kini tungod nahimo sab nga pinuy-anan sa mga security personnel sa LGU kaniadto ang maong lugar.
Ang maong parke nga dunay 2,759 square meters nga gilapdon, gisugdan og rehabilitate ni atong 2022 ubos sa Green program sa Department of Budget and Management. Gipundahan kini og kapin 29.1 million pesos. Matud sa Zamboanga City LGU, ang pagpalambo sa maong parke usa ka pamaagi aron i-revitalize ang public open spaces alang sa kalambuan sa turismo sa syudad. Abli kini matag adlaw sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.